Okay, sa pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So sa araw na ito, tuturuan ko kayo kung papaano malalaman ang capacity ng Secop compressor 220 volts AC horsepower or capacity. Okay? So ang Secop po, paalala lang, ginagamit ito sa refrigerator, chiller, freezer, commercial at industrial mga kamaster. Baka kasi kayo maka-encounter ng Secop na compressor. So at least ang video na ito ay makakatulong sa inyo upang hindi kayo basta-basta nahihirapan mag-identify ng capacity ng compressor na Secop mga kamaster. Okay, magsimula na ho tayo para hindi tumatagal ang ating video. Okay, so meron po ang Secop po ay may mga kanya-kanyang model. Simulan po muna natin sa SC model. Yan, SC model. Ayan, SC model. So sa SC model, kapag may nakita pala kayong SC12A, okay, SC15A, okay, yan pala ay 1/2 horsepower. Tama sabi mo. Klaro? Oh, yes, Okay, Daddy. SC12A, SC15A, 1/2 horsepower ho yan mga kamaster. Okay, susunod, SC12B, SC15B. Yan po ay same lang din, 1/2 horsepower. Okay, klaro na ha. Ilista nyo ho mga kamaster, no? Kasi mahalaga ho itong ibinabahagi kong kaalaman sa inyo, no? Para hindi po kayo na hihirapan mag-identify ng capacity ng compressor, lalong-lalo na po ang ating topic ngayon ay si Secop. Hindi po ito inverter ha, conventional po ito. Okay? So natapos na tayo dito ha. SC12A, SC15A, 1/2 horsepower, SC12B, SC15B, 1/2 horsepower. So burahin po natin. Then ang susunod po natin ay yung SC10, SC10B. Ang capacity po pula niya nito ay 1/3 horsepower. Yan. 1/3 horsepower ang SC10 mga kamaster. Susunod, SC21A. Yun. Ang SC21A ay 3/4 horsepower. Yun. Then susunod ay SC18A. Ang capacity po niya ay 5/8 horsepower. Okay ha, mga kamaster, ayan o. Secop po ang ating pinag-uusapan na Secop. Ito nga pala yung ating mga yung training area. Okay, so SC10B, SC10B 1/3 horsepower, SC21 3/4 horsepower, SC18A 5/8 horsepower. Okay, so burahin ho natin to. Tapos na tayo dito. Then dumako naman ho tayo sa FR model. Yung FR model. Okay. So, sa FR model, meron tayong tinatawag na FR11B. FR11B. So, may capacity po siyang 1/3 horsepower. Yun. Okay. Susunod ay FR7.5B. May capacity po siyang 1/5 horsepower. Ayan. Then, susunod ay FR8.5B. So, may capacity po siyang 1/4 horsepower. Okay. Susunod, FR6B. May capacity po siyang 1/6 horsepower. Okay. So, susunod, FR11, pero A naman ho ito. Kasi ito FR11B, 1/3. Yung FR11A, ang capacity po niyan ay 3/8 ha. Baka maano ho kayo, baka malito ho kayo. Itong FR11B, 1/3. Itong FR11A, 3/8. Okay? So, susunod, lastly, FR10. FR10A.
So may capacity po siyang 1/3 pa rin naman. Ayan, okay na. Okay, Secop, ano kasi, against the light yung ano ilaw natin. So, kung mapapansin mo, FR model ha, tapos na ho tayo sa SC model. Nandito naman tayo sa FR model. FR 11B, 1/3. FR 7.5B, 1/5 horsepower. FR 8.5B, 1/4 horsepower. FR 6B, 1/6 horsepower. FR 11A, A, 138 horsepower. And then FR 10 ay 1/3 horsepower. Okay, so buray na ulit natin. Okay, and mga kamaster kailangan picturean nyo, screenshot nyo. Okay, so dumako naman ho tayo sa last na model ni Secop. Yan. Yung tinatawag na TFS model. TFS model. Dalawa lang naman ho yan. Okay, so magsimula ho tayo sa TFS 4AT. Ang capacity niya po ay 1/8 lamang. Okay, ginagamit ito sa mga refrigerator na non-inverter. Okay, then susunod ay TFS 5AT. So ang capacity niya ay 1/6 horsepower. Okay, yan lamang ko yung yung dalawang capacity kapag ang mga TFS, small kasi small s, small unit po yan, 1/8 at saka 1/6 mga kamaster. Okay, so sana nakatulong itong munting video at sana nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga kababayan na technician patungkol dito sa capacity ng refrigerator, chiller, freezer na pang household, industrial at saka commercial na gumagamit ng Secop na compressor mga kamaster, at least hindi na ho kayo mahirapan mag-identify ng capacity ng compressor mga kamaster. Okay na po ha? So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.